punta muna tayo sa joint session. Yan! Oh. Ha? Uunahin na muna natin itong live report. Mamaya po, bibigay namin sa inyo lahat ng updates tungkol sa naging desisyon ni Nadia Montenegro na pagbibitiw sa kanyang pwesto. No? Ibigay namin lahat yan sa inyo maya-maya. Unahin lang natin ito. Dahil nagkataon, hindi naman to sinasadya na si Mary Mon ay pauwi na at syempre nag-CR siya before umuwi. O So syempre. nakita niya ngayon. So inatanong ko siya, parang kung ano ba itsura, lagi nang pinag-uusapan yung mga CR dyan sa Senate. Pero gusto nating malaman, dahil kayo yung gumagamit lagi, saan nga ba yun? So go ahead, Mary Mon. Tell us more about the CRs at the Senate. Magandang gabi sa inyo. Nandito tayo sa 5th floor sa restrooms na pinakamalapit doon sa extension offices ng mga senador. Kumbaga nandoon sa side na yon, yan yung hallway na yan, nandyan yung extension offices ng mga senador. Ito yung restroom dito. Dito sa kaliwa ko, papasok is yung para sa kalalakihan. Dito sa gitna ng daanan yung para sa PWD, senior citizen o kaya sa queer. At nandito sa kanang bahagi naman yung CR para sa kababaihan. At bakit tayo nandito? Kasi nga doon sa nilabas nga na incident report naman ng OSAA last week, meron daw yung napabalita nga di pangkaraniwang amoy na similar sa pinagbabawal na drogang marijuana. Sinasabing nagmula raw dito sa restroom ng pang-babae. Kaya nagdala din tayo ngayon, actually mag-experiment din tayo maya-maya gamit itong pabango pagdating doon sa pangkaraniwang amoy. Pero so far, nung sinubukan natin, halimbawa nag-spray tayo mula dyan, pagka mapapadaan ka, even hanggang dito mismo, papunta doon sa hallway pa sa mga extension offices, malalanghap mo itong amoy ng mga pabango. Ay, walang exhaust fan? Bakit amoy agad? Hindi kasi tingnan mo, para siyang cove. Cove meaning ano siya, no? Kulob. Kulob siya dyan. Tama yan. Dito mismo, ito, yan siya yung mga pader, nakahiwa-hiwalay naman yung mga banyo. Pero pagka nag-spray ka kasi nitong, for example, itong perfume natin, kumakalat yung amoy mismo. Pero pagka nakasara naman yung pinto, halimbawa dito, tinry na natin kanina, pagkatapos natin mag-spray, pagka sinara mo to, hindi mo na siya maaamoy unless papasok ka sa loob. Pero pagka binuksan mo yung pinto, yung amoy nitong pabango, gumagapang, maaamoy ng mga dumadaan. May nakausap din tayo na staff, sabi nila, ang bango ma'am ang bango. Sabi ko, naamoy niyo po hanggang dyan. Sabi nila, oo raw. Okay. Ay, abante ka na, Mary Mon, para hindi ka mapuna ng security. Baka sabihin, masyado ka baka may nakablock. gumagamit ng Oo. Dito tayo sa... Yeah, forward ka na. Okay na, na-visualize na natin. Although kasi tayo, Chiki, kami, para na-visualize namin ni Mase kung ano itsure. Pero yun nga, tinatanong kami kanina ng mga viewers kung ano ba yung pinag-uusapan? Talaga bang posible na magkaiba ng CR, PWD at saka yung for ladies. Yung ladies or men's na ano pa rin naamoy pala. I mean, pwedeng maamoy kahit isa na siguro. Yeah. Kasi it's spray smell at saka usok Yeah. Okay. So, Mary Mon, since na-visualize mo na, ang update namin ay nagbitiw na nga sa kanyang posisyon si Nadia Montenegro. Pero para lang maging fair, alam namin na naglabas siya ng kanyang statement doon sa investigation. Dinedepensa ng kanyang sarili. Unahin na natin yan kasi para maging fair tayo sa kanya dahil meron naman siyang official statement. Tama yan. Yung sa statement mismo ni Nadia Montenegro, written explanation to nung sinasabing in connection dun sa incident report ng OSAA. Pero sa pagpapaliwanag niya na ipinasa niya kay Senator Robin Padilla, mariin niyang dininay talaga na wala raw talagang insidenteng nangyari na namataan siya ng personal na OSAA na nasa ladies comfort room. At ito nga kasama nito, yung resignation niya rin, sinabi niya, nagre-resign siya pero hindi raw ito admission na siya nga raw itong alleged na taong gumagamit ng ipinagbabawal na droga dito sa Senado. Nag-resign daw siya dahil bagaman ito na sinasabi niya, dinedenay niya na hindi nga raw siya ito, nasasubject na siya sa itong public scrutiny, yung sinasabing public judgment, and hindi daw naging maganda. Negative yung naging impact nito sa kanyang mental health, maging sa kanyang mga anak na parang nangyayari pa, natatag daw yung kanyang mga anak na baka gumagamit din daw ng ipinagbabawal na droga, anak daw ng drugista. Kaya minabuti niya ngayon na mag-resign. At nasabi din ni Attorney Rudolph Jurado, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, tinanggap nila ang kanyang resignation. Pero malinaw doon sa kanyang pagpapaliwanag,
hindi raw siya gumagamit ng ipinagbabawal na droga at hindi siya yung nasasangkot doon sa sinasabing alleged use ng illegal drugs dito sa Senado mismo. Pero Mary Mon, may nabanggit ba yung kampo ni Senador Robin Hood Padilla or si Nadia Montenegro herself kung willing ba siyang mag-undergo din ng drug test, especially now, nag-resign na siya, I mean, to prove her innocence? Actually, ang sinabi dyan ni Chief of Staff Jurado, tapos na raw technically yung kanilang investigation. Itong written explanation ni Montenegro, pinasa na raw nila ito sa Human Source Management Service ng Senado. So kung sakaling magkakaroon pa ng appropriate action or another investigation itong HSMS, makikipag-cooperate naman daw sila. Coincidentally din, pagkatapos lumabas itong written explanation ni Montenegro, nagbigay din ngayon ng press release itong opisina ni Senator Robin na meron naman siyang panukalang batas na inihain for mandatory drug testing sa mga opisyal, sa mga staff, maging sa mga nangangandidato within 90 days daw before the election. Ito nga yung Senate Bill 1200 or yung Drug-Free Government Act. Pero kasabay din yan, kanina umaga din, itong Senator Mig Zubiri, nanguna na rin siya ang kanyang opisina na mag-undergo ng mandatory drug testing para sa kanyang mga 35 na staff. Sila, wala raw silang hair follicle testing na isinagawa pero open naman daw silang tanggapin to kung may magre-recommend sa kanila ng laboratory. Ang ginawa sa kanila, yung urine samples nila, yun na isusuriin, titingnan kung merong presensya ng cocaine, ng marijuana, ng ecstasy, ng shabu, pati rin ng opium. At si Senator Raffy Tulfo naman, ibinahagi niya rin na sila naman daw bukas mag-undergo na rin ang kanyang opisina ng drug testing. Pakinggan natin, Mary Mon, yung mga pahayag ng iba't ibang mga senador tungkol dito. Nagulat po ako kasi akala ko nangyayari lang po yan sa mga kanto-kanto ng Estados Unidos, sa Thailand, nung pagbisita po namin ng aking pamilya, dun sa mga metro area, doon mo naamoy sa mga kanto-kanto na madilim itong marijuanang ito. So sabi ko, pati naman dito sa Senado nagkakaroon ng pot session. If there's a member of the Senate that is positive, we should not naman treat him as a criminal right away. As I said, just like my staff, let's give them a chance to rehabilitate. Tao din po naman sila. At after that, hopefully, magbagong buhay na. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, tanggal. Bakit pa suspend the rehab? Tanggalin na lang. O ngayon, pag nagpa-rehab siya on her or his own, and then magaling na siya, di pwede kong tanggapin ulit. Wala nang suspension, tanggal agad. Dito naman ngayon sa Senado, sa session, tinanggap din ni Senate President Chis Escudero itong hinihikaya, itong minumungkahi ng mga senador. Kasama na dito si Senate Minority Leader Tito Soto para sa mandatory drug testing ng mga opisyal maging ng kanilang mga staff. Pero asahan daw muna natin na paplansyahin muna nila yung magiging procedure nito, lalo pa na yung ilang sa mga senador nais din nila na pati raw yung mga kandidato sa mga susunod na halalan mag-undergo din sa mandatory drug testing. Ang nasabi din dyan ni Senator Raffy, consider daw muna din nila yung ruling ng Korte Suprema na parang bawal yatang igawing requirement sa mga nangangandidato ang mandatory drug testing. Nakita mo ba, Mary Mon, si Senator Robin Hood ngayon sa sesyon? Sorry, hindi Actually, kami mangilan-ngilan lang din silang nandito sa sesyon at ang naging highlight ngayong gabi na ito is yung pagbubuo naman ng Commission on Appointments. Medyo nagkaroon lang din dito ng initan kasi si Senate Minority Leader Tito Soto hindi siya satisfied na karamihan doon sa naging miyembro ng CA ay mula sa majority. So nauwi muna sa around 9 members ang nasa CA habang sa mga susunod na araw pa natin makikita yung natitirang 3 na minumungkahi ni Senator Tito Soto na sana ay galing daw sa minorya. Yeah, kaya ako tinatanong si Senator Robin Hood Padilla kasi ano ba? Sige, sabihin ko na kasi parang nag-expect tayo ng strong, nakita natin yung ibang senador merong strong condemnation about drug use. Exactly. So we were waiting for him at saka yung other pro-war on drugs ng mga senador to say something about it. Kasi yan yung lagi nilang battle cry hanggang makarating ng dahig, yan ang battle cry nila. Kapag daw sinunog siya, amoy Duterte. Kasi yun din yung kanyang mga paniniwala. So hindi ko maintindihan kung ba't silent about, kahit hindi si Nadia yung guilty dyan or whatever, yung condemnation about drug use
in an institution na hindi dapat nangyayari ito. Actually, we expect him na magsalita no? Yeah. Kasi alam natin na yung kanyang sinusuportahan, sabi mo nga, mangangamoy Duterte. Oo. Very vocal. Yeah. Ng campaign against illegal drugs. Oo. Yes. Bakit? And Ano on nangyari? top of that, staff niya yung pinagbintangan or pinaghihinalaan. Staff Or sana niya. i-defend man lang niya si Nadia. Exactly. Now that If it's not true, di ba? Especially that Exactly. Nadia gave her explanation already. Oo. Diba? Anyway, hindi masasagot ni Mary Monto dahil hindi nga niya nakita si Senator Robin Hood. Thinking out loud lang naman tayo. Oo. We're thinking out loud at saka kasi kung nagawang mag-post over the weekend na bago yung hair tsaka wala ng bigote, bakit hindi anything about this very controversial issue? Yung pinost, no? Oo. Yun lang naman. Pero Mary Mon, thank you for the report. And we'll expect more from you dyan i-expect namin iba pang reports dyan from the Senate. Thank you. Tapos pakitext na lang sa amin kung ano yung brand ng perfume mo. Oo. Kasi kung nabanguhan sila. Ako, mabango pa. Sana Correct. hindi masyadong mahal. Thank you, Mary Mon. Thank you, Mary Thanks, Mon. Mary Mon. Ako, dapat imbilisan na nila yung Baka drug magalit testing kasi na yung yan. Senate, pero sinadya po talaga na ni Mary Mon na i-blur po yung likod niya at malabo. Okay. Because we don't want to show you po yung mga staff po Yeah. doon sa Senate. Okay po, para po hindi magalit yung pamunuan ng Senado po. At saka nagmimi naman ng yung report kasi tinatanong ng mga tao yung layo ng bawat CR. Yeah. At So, we at just least wanna answer it. Na-imagine na, nakita Yes. na actually kung ano yung itsura niya. Yes. Kulob. No? Yes. So talaga nga namang maaamoy mo pag may something dun sa loob ng And that we support yung kagustuhan ng liderato ng Senado na ituloy ang investigasyon at saka magkaroon ng mga ng mga Parang random drug test or Oo. kaya yung voluntary nung ginawa ng grupo Oo. ni Senator Zubiri. Mig Zubiri. Oo. Okay? We support that kasi yun naman po talaga yung tama. Kailangan talaga random kasi kunwari ngayon, tas i-expect yung drug, kasi ilang araw lang yun nasa ihi. For example, yung marijuana, di ba? So, edi malinis lahat yan in a few days. So yun, Oo. talagang disappointed ako kasi talagang pinalive ko pa yung session kanina because anything can happen. Baka magsalita nga kasi si Senator Robin Hood, o kaya kasi yun yung meron silang platform Sabihin, pwede silang mag-privilege speech kung gugustuhin nila. O tumayo doon to say something, Yes. right nila yon. Pero wala nga po nangyaring ganun, disappointing po yun because everyone's, giving their POV na or point of view tungkol dito sa nangyari ito. Kasi na-eskandalo yung iba Nagsalita na si Nadia, pero yun nga, parang we're expecting someone from the principal of Nadia. Principal meaning yung employer niya to say something about it. Kung hindi totoo, i-defend si Nadia. Oo. Ano pa yung reiteration ng kailang war on drugs. Yan. Kasi parang consistency. Correct. Parang talagang yan yung sinuportahan nyo na programa mula noon hanggang ngayon parang all of a sudden tahimik kayo about this. Hindi, Why? at saka ako nakapag-drug test yung opisina tanggapan ni Senator Mig Zubiri. Bakit hindi yung tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla? Pwede rin naman. And very much dapat kasi Oo, siya yung kasi nasa siya yung- spotlight. Exactly. Oo. O, alam mo yun, para malinis yung pangalan kasi ayaw naman din natin ng may naaakusahan na inosente naman pala. That's it. Oo. Lalo at around 4 pages yung explanation ni Miss Nadia Montenegro, 'di ba? Pwede niyo sabihin na parang na-defend naman ni Nadia yung sarili niya na maigi doon sa kanyang 4 pages of explanation para doon sa investigation. Pero kung kaya magkomento ng senador sa lahat ng bagay, I think something like this parang dapat may silence. Okay? Dahil kakaiba yun Sabi ko nga parang hindi natin saklaw yung bisyo ng kung sino-sino, pero parang gawin mo yun sa isang venue or lugar na parang dapat tinitingala natin yung lugar pero parang doon pa nangyari, diba? So, yan po, mga kapatid. Sabi ni Ale Mendania, wag nyo kasing taasan ng expectations nyo. Mapo-frustrate lang kayo. Ano ba? Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng babaan. Kailangan talagang we hold them to high standards. Yes. Mga official po natin. Okay. So, di ba? Ano ba hinihintay para magsalita? Ngayon na magsalita. Next week pa ba? Wag na.
Oo. Kasi budget season na eh. Parang budget na Panis pinag-uusapan na. ng lahat eh. Ano yan? Magsasalita kapag tapos na ang lahat eh. Ano yan? Hintayin natin matapos. Actually, last week pala sinabi natin, Tuesday pa talaga ang submission, yung explanation. Hindi mo pwedeng ngayon na. Di pa tayo, pag nami-memo tayo, explain immediately, ha? Oo. Forthwith. Sabi dito, fourth weed. Kayo talaga. Forthwith. Sino ba yung nagsabi? Pero nabasa ko. Ang witty mo, ha? Si Deng Peralta. Yeah. Si Deng. Fourth Ang witty weed. nun, ha? Again, ang gusto namin maging fair din sila. Empleyado nila yung nalagay sa alanganin. Sino magtatanggol dyan? Dapat Yes. yung sinasabi mong principal Diba? o employer.